Dahil iisang Diyos lang naman ang ating sinasamba. Narinig niyo na po ba yun? May mga nakapagsabi na po ba sa inyo yan? Marami na. No? Now, church, mali pong sabihin iyon. Mali po. Dahil kung ito po ay hindi nakikitaan ng paghahari at pagpapasakop sa kung ano po ang sinabi ayon sa kanyang salita, ito ay hindi kabilang sa nag-iisa at tunay na iglesia. So kung meron man pong isang taong nagsasabi sa inyo, iba't iba tayo. Respetuhan na lang tayo. Iisang Diyos lang naman ang ating sinasamba. That is very wrong. Patunay po yan na hindi po naiintindihan ng taong iyon kung ano po ang katawan ng Panginoong Jesus. At kung babalikan po natin yung sinabi ni Matthew sa, again kanina, Matthew chapter 16:18, sabi dyan, no, sa huling parte, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Kanino? Laban sa iglesia. Hindi magwawagi laban sa iglesia. Ang ano po? Pintuan ng Hades. Now, yung pintuan po ng Hades ay usually ginagamit po upang ilarawan ang diablo, si Satanas. So sa madaling salita, hindi po magwawagi si Satanas at ang kanyang kasamaan laban po sa iglesia. Yan po ay sinabi ng Panginoong Jesus. Okay? Anong ibig sabihin po nun? Isa sa mga bagay na ating masasabi ay ito ay magpapatuloy. Ibig sabihin po, dahil hindi po magwawagi ang kalaban, ang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus ay magpapatuloy. Hindi mahihinto, hindi magbabago, magpapatuloy lamang po ang iglesia. Now, hindi po ito, again, mapapalitan, kaya wala pong luma at makabagong iglesia or church. Iisa lamang ang iglesia kasi nga magpapatuloy ito eh. Kung ano ang iglesia noon, gayon rin po yun hanggang ngayon. Ano yun? Teka lang po. Okay? So, ibig sabihin, yung iglesia po na mababasa natin mamaya at nabasa natin noong nakaraan, yung sinumulan po ni Pedro, by the way, it's workings po yun ni God, sa pamagitan ni Pedro, yung iglesia po na iyon, kabilang po yun sa iglesia, kabilang tayo sa iglesia na yon. Naintindihan niyo po? Iisa lang po ang iglesia. Now, may iisa lamang pong standard at ito ay ayon sa kung sino ang nagtaguyod nito. Di ba? Siyempre, ang standard is manggagaling doon sa taong nagtaguyod ng church na yon. At sino nagtaguyod nun? Ang Panginoong Jesus. So, kung kaya't alamin natin sa kanyang salita, ano ang iglesia na kanyang itinaguyod, ay iyon dapat ang nakikita din sa atin. Now, babasahin po natin yung Acts chapter 2, verses 42 to 47. So, ito na po yung huling mga verses sa chapter 2. So, basahin po natin. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kani-kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. At nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga
naliligtas. So dito po natin makikita ang standard ng iglesia. Ano yung dapat nakikita sa isang iglesia? Now, una po sa verse 2. Sabi po sa verse 42, sorry. Sabi po dyan, nanatili silang, hinto muna tayo dyan, nanatili sila. Okay? Yung salitang nanatili sila, tayo po ay, ito po ay napaka-importante, no? Yung salitang nanatili sila. Alam niyo bakit? Kasi po ang tunay na iglesia, listen carefully, ang tunay na iglesia ay binubuo ng mga taong binuhay. Mga taong niligtas. Mga taong mananampalataya. Iyon lamang ang kabilang sa tunay na iglesia. Mga born again. Binuhay muli. Naririnig niyo po ba yon? Yun lamang po ang kabilang sa tunay na iglesia, mga totoong mga mananampalataya, mga totoong mga binuhay. Kung kaya't, kailangan po nating maunawaan na hindi po lahat ng nasa church ay iligtas. Pero huwag po tayong malilito, no? Kaya nga po sa theology, may tinatawag pong invisible church at visible church. Alam niyo naman po yung salitang invisible at visible, di ba? So meron po tinatawag na invisible church at visible church. Now, ang visible church po ay ito. Ito. Pag nanonood kayo ng Lord's Day Worship Service ng Grace Community Church, yan po ay visible church. Ito. Tayo. Visible church, nakikita natin. Now, ang visible church ay kung ano yung makikita natin. Tayo, lahat ng nandito, ngunit, uulitin ko po, hindi ko po masasabi, okay? Hindi ko po masasabi na lahat tayo ay ligtas. Pero I do hope na ligtas tayong lahat. Pero hindi ko po masasabi yon. Hindi natin matutukoy kung sino talaga ang mga tunay dito. Although may sinabi na makikita natin yan sa pamamaraan ng pamumuhay natin, pero again, I cannot say na lahat tayo ay ligtas. I do hope and pray na lahat tayo ay ligtas. Kaya nga kung matatandaan nyo, sinabi din ni Kuya, mali ang katuruan sa Roman Catholic. Pero hindi po natin masasabi na lahat yun sila na nandun ay hindi ligtas. You see? Pwede pa rin pong may ligtas talaga dun. Naintindihan niyo po yun? Even Armenians, meron po silang ibang katuruan sa atin. Pero hindi po natin maliligtas na lahat ng Armenians ay hindi ligtas. Ganon din po sa atin. Yes, tayo po ay nagtuturo at nag-aaral ng tunay na salita ng Panginoon, pero hindi po natin masasabi na lahat tayo ay ligtas. So you see, that's the visible church. Nakikita natin ang bawat isa, pero hindi ibig sabihin na lahat na nandito ay ligtas. Yan ang visible church. Now, ano naman po ang invisible church? Ang invisible church po, ito yung tunay na iglesia. Yung invisible church. Hindi natin nakikita. Binubuo ito ng lahat ng mga tunay na mananampalataya. At ito po ang ating pag-uusapan. Ito ang ating pinag-uusapan. Ang tunay na iglesia, the invisible church. Hindi po yung particular na grupo, organisasyon, denominasyon, religion, hindi po. Hindi po iyon ang ating pinag-uusapan. But ang ating pinag-uusapan ay ang tunay na iglesia, lahat ng mga tunay na mananampalataya. Okay? So ibig sabihin, pwedeng dito, may ilan lang ang tunay, then sa Grace Community Church, marami ang tunay, kasi marami na sila. Nakita niyo po yun? Alright? Pero yes, no? Atin pong pinapahayag na ang His Community Church ay pinangahawakan ang standard, ang tunay na standard ng tunay na iglesia. Yes,
Atin po yung pinapanalangin lagi. We study hard, no? Pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon every day. Bakit? Kasi it is our desire na lahat ng ginagawa natin dito sa His Community Church ay in line sa kung ano man po ang sinulat or kung ano man po ang kalooban ng Panginoon. Kung ano man po ang tunay na standard ng isang tunay na iglesia. Okay? So sana naintindihan niyo po yun. So kung meron pa man pong sa atin ang hindi nananampalataya sa Panginoong Jesus, again, siya lamang po ang ating kaligtasan. Siya lamang po ang makakapagligtas sa atin. Huwag na po nating ilagay sa ibang bagay, hindi po sa kabutihan na ginagawa natin, sa pagsunod na meron tayo. Lagi po nating isipin na tayo po ay walang kakayanan na iligtas ang ating mga sarili. So bakit tayo naliligtas? Dahil kay Jesus lamang. Now, balikan po natin yung verse 42 kasi pinutol po natin. Na natili silang matibay saan? Una, sa turo ng mga apostol. Now, ito ang unang standard base po dito sa binabasa natin, okay? Pero kanina, nalaman natin, the very standard is, ang tunay na iglesia ay itinayo ng Panginoong Jesus. Siya ang may gawa nun. Okay? But, sa ating po babasahin sa umagang ito po yung una na lalabas na standard. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol. Ang iglesia na kabilang sa tunay na iglesia ay dapat po pinanghahawakan ang mga turo ng mga apostol. Okay? Mula noon hanggang ngayon. Kaya nga kung matatandaan niyo po, sinabi ni Kuya, true church must be, ano yun sinasabi niya? Basta ang natatandaan ko sa uli, apostolic. Okay? Kaya kung ang isang church po ay nagsasabi na modern na ngayon, okay? Modern na, makabago na ang pamamaraan ng pagtuturo. Kaya hindi na kami masyadong nagbabasa ng Biblia. No? Makaluma na yan. Hindi na makakarelate yung mga teenagers ngayon. Kailangan natin na makabago para yung mga teenagers, ganahan sila na makinig. Pag yan ang sinabi ng isang tao na kabilang sa isang church, most probably yung church nila ay isang hindi tunay na iglesia. Kaya 'di ba makita niyo po, marami po sa mga churches, actually hindi sila churches, no. Marami po sa mga organisasyon ngayon. Makita mo na lang, no, iba't ibang activity yung ginagawa nila para mahikayat yung mga tao na pumunta. 'Di ba? Pero yung kanilang ginagawang panghikayat ay mga bagay na hindi naman nagbibigay ng buhay. You see? Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, konti pa lang din tayo. So again, mali po yun yung sinasabi na ganon. May iba't ibang resources silang ginagamit. No? Kung meron po silang ginagamit apart from the Word of God, yan po ay isang false church. By the way, ang ibig ko po sabihin na ibang ginagamit, yung iba nilang ginagamit at sinasabi nila, yun ay salita ng Panginoon, yan po ay maling iglesia. Okay? Ngayon, huwag po tayong magkakamaling isipin na kapag sinabi po nating mga turo ng mga apostol, ay ito po ay galing sa mga apostol mismo. Hindi po. Sa panahon nila, okay? Sa panahon nito na binasa natin, wala pong Biblia. Wala pa pong Biblia. Kaya, sino po nakakilala dito kay Bo Sanchez? Wala nakakilala kay Bo Sanchez? Wala. Okay, baka lang makita nyo naman sa Facebook, Bo Sanchez, no? Wag po kayong makikinig sa kanya. Bakit? Isa po sa kanyang tinuro, sabi niya, ang pagbabasa daw ng Biblia, 1,000 times na good. Kaya lang, hindi siya kailangan. Sabi niya ganon. Bakit daw? Sabi niya pa, no, tanungin niyo ako, bakit? Kasi sabi niya,
Kasi sa Bible, even si Abraham, even si Isaac, even si Jacob, even si Jesus Christ, sabi niya pang ganon, hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya hindi natin kailangan magbasa ng Biblia. So you see? Huwag kayong makikinig sa mga ganong tao. Paano sila magbabasa? Wala pa namang Biblia at the time. Bakit ko po yun nasabi? Kasi nga po, wag po tayo magkakamali na yung sinabi dito na manatili sa turo ng mga apostol, hindi po sinasabi no na yung turo